Hi mga farmers, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. So ngayon mga farmers, update lang muna tayo sa aking mga manok. Ayan, sa ating mga nukis, mga farmers, mag-update tayo. Ah, ito kasing topic ko ngayon mga farmers ay tungkol po ito sa magiging inahin po ng aking yung aking topic po ngayon. Pero bago po natin pag-uusapan 'yan, please subscribe, comment, like, and share po sa aking mga video mga farmers para po updated kayo sa aking mga bagong videos po na i-upload po. So, ito na siya mga ka-farmers, yung aking topic po sa ngayon. Ayan. Yan yung unang-una po na manang-mana po sa aking broodhen po mga ka-farmers. Yung aking materialis na ginamit dyan ay yung Tornado Hatch. So, yan yung niya. Yan yung itsura po. Ayan. Ang ganda ng aking magiging broodhen. So, kitang-kita nyo naman mga ka-farmers. Ang haba ng paa. Green leg po ito. Ayan. So, ganyan ang forma niya. Nilagay ko po siya sa kanyang kulungan po. Yung aking magiging broodhen mga farmers para po safety naman sila. Hindi sila masyado may stress kasi ito yung gagawin kong broodhen pagdating ng ilang buwan. So, ayan, papakita ko sa inyo ang gwapo. Ang haba ng buntot. Ayan. So, ito po pala ang pinakaunang anak na babae na manang-mana po sa kanyang ina po mga ka-farmers. Ayan no. Green leg po 'yan. Siya po pala mga farmers ay nasa 3 months na po mahigit. So, sa tingin ko po, mga ilang buwan na lang po siya mga farmers, pwede ko na po siyang pakastahan. Kasi, kumbaga ho, para sa akin mga farmers, pagkadating po ng 6 months po, ayan, pag nag 6 months na po siya, ayan, pwede ko na po siyang pakastahan ho. Ayan, mga farmers to. Ang ganda ng forma oh. Tsaka, ito siya, green leg. Haba ng paa oh. Ayan. Titignan natin mga farmers. Ayan yung itsura niya po. Ayan, ang gwapo. Ay, ang ganda pala. Sorry po. Ayan. So, ito yung aking materialis po mga ka-farmers. Ito yung gagawin kong broodhen pagkadating po ng 6 months. Siya ho ay Tornado Hatch. Pure Pullet. Ayan o. Ang ganda ng So, update tayo mga farmers. At saka, ito talaga siya mga farmers. Talagang binukod ko po siya dahil ayaw ko po yung lagi siyang na-stress. Ganyan kasi syempre may mga kasamahan din siyang kasing edad nito pero mga stag naman po. Ayan, kaya ayaw ko yung lagi siyang tumatakbo ganyan. Gusto ko nakarelax lang siya para po sakto naman yung pagkain po ng ating mga alagang manok, kaya nilagay siya sa kulungan. Ito talaga yung forma ng nanay niya oh. Tawo kamukha talaga oh. Tsura pa lang nito. Ayan, ang gwapo. Ay, ang ganda pala. Ang ganda ng kulay niya mga ka-farmers. Yan po. Tsaka, anong tawag nito, hindi ko talaga siya, kumbaga mga ka-farmers, hindi ko siya sinasama-sama, hindi ko sila pinagsama dito sa aking
mga stag po na kasing edad niya mga farmers dahil nag-away-away na po ito sa mga ganitong klaseng edad po. Ayan. Kaya ito po yung niya yun yung aking mga stag mga ka-farmers na kasing edad niya po. Ayan. Kaya hindi ko siya ito yung isa. Ayan. So, safety talaga po siya dito kasi walang mangyayaring habulan po. Yan mga ka-farmers. So, yan lamang po ang aking update mga farmers tungkol po sa aking mga alagang manok. Para syempre po kailangan tayo mag-update para syempre makita naman ating mga subscribers po yung ating mga topic tungkol po sa pag-aalaga ng mga manok. Yan. Mga high quality na mga ng mga manok mga ka-farmers. So, yan lamang po mga farmers ang aking mai-share sa inyo po tungkol sa aking brood hen po. Ayan.